Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan pa rin natin yung maugong na balibalita na pinapakalat ng Rappler at saka PCO na allegedly ang ICC nag-issue na ng warrant of arrest laban kay PRRD. Ito, may napakagandang post o article ni Professor Malo Tikia. Meron siyang tinawag na The Art of Diversion. Dinadivert nila ang atensyon ng taong bayan sa real issue. So, The Art of Diversion, sabi ni Professor Tikia. In political communication, diversion refers to a strategy used by politicians, governments, or media to shift public attention away from certain issues or controversies. This can be done by introducing a different topic, creating a distraction, or emphasizing less critical matters to control the public narrative. Facts. Number 1. The PDP rally in Hong Kong has been in the works for some time. Matagal na pong plinano yung activity sa Hong Kong. All the 6 candidates and the 3 guest candidates of PDP are in Hong Kong. Number 3, PRRD is the chairman of PDP. Number 4, ito na. We heard. Sinong nagsabing we heard? Ang PCO secretary. The we heard narrative from PCO is clearly a diversion from the issue ago, the one taken in to the bridge in Isabela, the oral arguments of Supreme Court on PhilHealth, the order of Supreme Court on the GAA 2025, the law approval rating of the leader in the latest survey, at ang nangyayari sa BRMM. Number 5, we heard yung statement ng PCO secretary, we heard, was played all over mainstream media to the hilt from the time PRRD left Davao to his connecting flight to Hong Kong. Check out the various mainstream media and journalists and those politicians operating their troll armies. They were on the overdrive. Number 6, ito yung napaka-importante ha. No official statement from concerned agency such as the Department of Foreign Affairs, who will be informed regarding ICC moves. Tahimik po ang ICC. Tapos ang Solicitor General nagsabi na wala silang natatanggap na notice from ICC. Since hindi bumenta, sedition naman daw against PRRD. Ano ba talaga kwento nyo? Pakiayos kasi kung kayo ang purveyors of fake news, ano pa ang news? Ano pa ang official statements from government agencies? Husay. Stay focused. Ito na ang panawagan niya sa taong bayan, sa mga nagmamahal, sa mga Dutertes. Stay focused. Do not be distracted. Check sources, especially coming from PCO.
Office of the Executive Secretary, and Office of the President. Know the functions of government, that way you know who are making a fool of themselves. Okay. So, may maganda yung pinakita niya nga fake at saka fact. Basa tayo sa mga comments. Maria Melinda Hernani. Desperado na kasi ang administrasyong Marcos, kaya kung ano-ano na lang ang mga pinaggagawa para lang malihis ang atensyon ng taong bayan. JD Casanova. Ginugulo at guguluhin pa ang gobyernong ito ni Marcos Romualdez. Sinasagad ang taong bayan para magkaroon sila ng rason para mag-declare ng martial law. Rodolfo Cocal. Basta galing sa gobyernong ito, puro kasinungalingan. Larry Flint. Ang engineer sa pagsira kay Digong, walang iba ang engineer na si Engineer Marcos. Kalye. The administration is expert in fake facts. Christopher Herrera. Bangag government laging fake news. So, yung mga marami daw pulis sa Davao, ano na lang yun, kasama na yun sa sa distraction. Yung posibilidad na huliin si PRRD pagbalik, come what may, bring it on. Baka gusto nilang takutin si PRRD na huwag nang bumalik. Isang kandiyan, senaryo. Si PRRD pa, he's willing to die for his beloved country, I tell you. Uwi at uwi yun pagka So, mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood sa ating channel na nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talaandig. Dahil ang sweldo sa channel na ito, namimigay tayo ng yero at pako sa tribo para ma-repair ang sira-sira nilang bahay. Namimigay din tayo ng solar lights dahil napakadilim ang bahay nila basta gabi. Namimigay din tayo ng seedlings ng lakatan with libre abono para makapagtanim sila. Ang kasabihan, kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Karon na anak ko diri sa tanom lakatan ni Manang Ilma o ni Kuya Aki o ni anak ko karon sa ilaha. So nagbutang karon sila og puradan. O unsa man ang gibutang nimo nga puradan, pang unsa man na siya? Para nis insekto. Pampatay sa insekto. Oo, kay makuan man og insekto og dili butang ag puradan. Oo, para nga dili magkasakit. Oo, para way kuan nga sakit ba. Oo. O mo na ni ang ilang saging lakatan. So kuan siya para nga tungod sa limpyo. So tambok gyud ang inyong saging lakatan. Oo. So sa isa ka bulan kaduha mag-abono. Kadua. So gawa sa abono naapagid puradan nga gibutang. Lagi. Para man sa insekto ni. Pila ni tanan ang inyong saging? Kuan ni tanan kang 140 tanan. Tanan 140. Oo. So daghan-daghan gyud. Daghan-daghan gid ni. So hinlo pod. Hinlo. So padayon gyud mo sa paghinlo ani. Padayon gid ni kay para kuan maka hawas ta sa kalisod ba og mo harvest na ta. Oo, makahawas na ta sa kalisod kung makaharvest na ta. Oo. So 140 tanan. So luag-luag gyud ang ilang tanom og hinlo pod.
So unsa ang inyong maistorya bahin sa padayon sa pagsuporta sa abono og sa paghatag sa puradan ug uban pa nga magamit diya sa saging? Unang-una daghang salamat sa Ginoo kay og dili ta turukan sa tinanom. Oo. Og unang-una pod dako pong pagpanalamat sa nagtan-aw pod sa YouTube nga kani ang puradan nga ilang gihatag sa amo, dako among pagpanalamat pod nga nakatabang pod sa amo ang mga tinanom. Og usa pod sa paghatag nila sa abono, dako pod kayo among pagpanalamat kay tungod kay ni uswag ang among tinanom tungod sa ilang pagtabang sa amo. Dakong salamat sad sa nagtan-aw sa YouTube, mura na akong maingon. Sige, salamat.